Ngayon po, magkuha kami ng mais. Tikman natin kung pwede na ba. Mau ba daw? Parang kailan tayo dito nagtanim. Yung mga dahon, pagkain natin sa ating mga lagang kalabaw, baka. Doon tayo sa may tanim na talong. Muna po dito ng mga 2 araw. Hello. Bakit jacket mo? Bakit jacket? Wala pong masayang dito mga kaprobinsya. Yung mga dahon, pakain natin sa ating mga alaga. Maluk. Dito sa amin ngayon, hindi na masyadong mahirap yung mga tao. Dahil yung mga mais nila, pwede nang harbisin.
Last step okay daw. Tidak sa mga tayo. Dili ra pero ng dugmay. Ati laki mo sit na. Kumauli unod ay. Ano na? Ay lado na. Bati na sa. Bati na gini na. Dok, dok. Buang bagus ah? Kayo? Ha? Kaya kayo gusto zero. Gila kan? Ano na? That's enough. Enough. Ini, dire buka Kaya aja. kayo. Tilaw po man. Tilaw. Yung mga alaga natin hito dito mga kaprobinsya, ilipat natin sila sa kabilang pan. Ilipat natin sila doon para dito lagyan natin ng asula. Dati po, hiyang po yung asula dito. Namimiss ko po yung napakaraming asula dito. Kasi mud pan lang to. Baldi-balding asula yung makuha namin dito araw-araw. So yung mga hito dito, hulihin natin at ilipat natin doon sa ating trapal pan. Pero hindi po ito madali mga kaprobinsya. Kasi dito, tinanggal pa namin yung tubig. Ito po oh. Natuyo na. Malapit na maubos yung tubig. Yan oh, may mga tilapia. Ang gagawin natin dito, linisin muna natin yung ating pan. Hulihin yung mga tilapia dyan at ilipat doon sa kabilang pan. At saka lagyan ng tubig ulit. At dito natin ilipat yung ating mga hito pag mahuli na natin. I-try lang po natin. Kasi balak po natin dito na magparami ng asula. Para makasib tayo ng gusto sa ating mga pagkain. Sa pagkain ng ating mga pabo, kambing, baka. At yung isa nating pan dito na may asula. Yan, dumami naman yung asula natin. Kahit stagnant lang yung tubig. Pag mag-harvest kami ng asula, pinalitan natin ng tubig. O dinagdagan. Pinaapaw. Para mapalitan yung tubig. Napapansin po natin mga kaprobinsya, pag hindi natin pa agusan ng tubig, ng bagong tubig, yung asula unti-unting mamatay at hindi makadami. At maninilaw yung kulay ng ating asula. Pero nasubukan po natin na pagkatapos natin mag-harvest ng asula, nilagyan ng hose para umagos yung tubig at umapaw. At naging ganyan na yung itsura niya, oh, kulay green na. Subukan lang natin na ilipat yung ating mga hito dito at i-try lang natin baka mag-breed yung mga hito natin. Kasi lagpas isang taon na po yung edad sa ating hito. At malalaki na po, abot na sa 1 kilo yung isang piraso. Tapos doon naman tayo sa kabila magtanggal ng tubig doon sa ating mga hito. Hindi ko alam kung ilang piraso na lang yung natira sa ating mga hito dito. Ilang beses po tayo dito nagluto or naghuli. Napakadali lang hulihin. Basta kumain sila sa pain na ilagay natin. At yung mga babae nating baka oh. Ito po si Queen Ay. Parang buntis tingnan. Dahil sa katabaan niya. Yan po si Batang. Mga matataba po yung baka natin. Pero kinontrol po natin mga kaprobinsya. Kasi hindi po maganda pag sobrang mataba yung babae nating baka. Baka yan ang dahilan na hindi maglandi yung mga baka natin. Sana po surtihin tayo sa kanila. Tapos yung mga lalaki nating baka, hindi na namin pinalabas, limer.
Palagi namin silang binigyan ng napier doon sa loob para kain lang sila ng kain. Busog po yung mga baka natin dito na lalaki. Yan o. Si Bitas, busog tayo. Si Pugi, sinimot pa niya yung mga natitira mga titigas na napier. Kaya yung mga napier ni Pugi ito walang natira kahit matigas kasi kinain niya. Mukhang tapos na sa pagkain si Limer, ay try natin na palabasin siya. So, mag-ingat lang tayo mga kaprobinsya na hindi tayo masuwag sa ating mga alaga. Yan, tumakbo na siya. Hindi yan katulad nung una na pinalabas natin na matamlay. Malaki na po siya. Wow, napakasarap sa ating pakiramdam, sa healthy yung mga alaga natin. Pero napakadali lang yung improvement ni Limer mga kaprobinsya. Nung una na pinalabas natin siya dito na matamlay siya, hindi ganyan yung katawan niya. Oops, yan. Tumatalon-talon agad. Mapapawa tayo pag makita niyo po si Limer sa personal. Yan. Tigas. Oops. Wow. Masaya po tayo mga kaprobinsya na napagaling natin si Limer. Tapos yung katawan niya, ang laki na po niya. Noong una po, pag pinalabas natin si Limer at si Bitas, mas malaki si Bitas. Pero ngayon, mukhang wala na. Talo na niya si Bitas. Sa pagwapuhan, sa palakihan, talo na niya. Kaya excited po tayo dito na maglandi yung mga baka natin. Yung mga magaganda nating baka. Yung mga galing sa Batangas. Sabik na tayo na makita natin yung kanilang mga anak. Pag napapansin niyo po mga pag napapansin niyo po mga kaprobinsya, noong una hindi siya ganyan. Nung masama yung pagkaramdam niya. Pero ngayon, grabe. Ang saya-saya ko natin. Yan. Okay. Wag kang lumapit sa akin ha. Pero nakakaaliw po tingnan yung mga alaga natin na galing sa Batangas na mga baka. Super gwapo, super ganda para sa akin po. Noong una, nung matamlay siya, pati ako matamlay din. Nang nakita natin yung ating alaga na matamlay. Matamlay tayo, tapos palagi lang tayo nakatitig kay Limer. Nakaupo tayo dito ng mga ilang oras para inobserbahan kung ano ang kalagayan ni Limer. Pero ngayon ganyan na ang kanyang pinakita sa atin, na napakagalaw niya, hindi siya matamlay, napakasaya natin. Tapos yung katawan niya, ang laki na ibang iba pag i-compare natin ng una niya dating dito sa ating area. Mamaya pag dumating yung mga kasama natin, subukan natin na ilabas si Bitas para makita kung sino yung malaki sa kanilang dalawa. Pero pag sa akin lang sa ngayon, kahit hindi pa nakalabas si Bitas, mas malaki na si Limer. Ito yun sa mga dahilan mga kaprobinsya kung bakit tayo lalong inspire na mag-alaga ng mga hybrid.
Pero ang problema lang sa hybrid, sobrang mahal. Grabe. Sobrang mahal. Hindi po tayo lugi sa pagbili sa ating baka, mga kaprobinsya. Sos, nagwapo ni Limer. Kinontrol namin yung pagkain nila. Baka tumaba sila ng husto kasi malakas silang kumain. Tikman natin yung inihaw na mais. Sarap. Hindi pa matigas. Basta bagong kuha, matamis yung mais. Pero mas lalong matamis yung sweet corn. Kasi nasubukan din natin na nagtanim dyan ng sweet corn. Masarap. Magtanim sana tayo ng sweet corn sa mga nakaraan. Pero wala po silang available na binhi. Kaya native lang yung tinanim natin. Yung babae yung galing sa Dawes, pinalabas din namin. React agad si Limer nang nakakita siya ng baka. Mag-ingat ka dong ha. Si Bitas, napag-agresibo ni Bitas. Maliit si Bitas, mga kapatid, compare kay Limer. Tapos may edad na si Bitas. Para nagalit si Pugi. Lah, kumasta yung lumalaga nating baka. Baka naglandi yun. Naulay ko na daw, basig mukasta siya daw. Basig nagpaulag ng makaha. Silent hitter na siya. Si Bitas yung makatikim sa kanya pa ganon. Kinastahan niya si Bitas, mga kaprobinsya. Baka naglandi to. No. Tumboy man baka hadagway. Sige pa, sulera pa kasakasta kayo mo. Gaulag. Yung pagbili ng baka, mga kaprobinsya, na babae, sortihan lang yan. Kasi may iba naman na ibininta dahil hindi naglandi. Inalagaan na nila ng matagal pero hindi naglandi, kaya ibininta. Pero hindi lang tayo mawala na pag-asa sa ating baka na babae na galing sa Dawis. Baka maglandi lang yan. Siya yung kumasta Hindi naman siya nag-ingay. Op! Kadakuan mo Bitas Terus Limer, mau ketemu pan. Di pa na mo kao daw. Galingaw pa siya dagat. Si Bitas kuan siya, parang hugot sig panit. Compare kay Limer. Yan po si Bitas Tapos si Limer. Yan. Mukhang mas malaki si Limer. Malaki yung katawan niya. Yan po, para sa amin, mas malaki si Limer compare kay Bitas.
mabilis lumaki yung mga tilapia natin dito mga kaprobinsya. Oh. Pwede na sana yung lutuin yan pero ilipat natin doon sa paan natin. Dali yung dako. Ang bilis lumaki sa mga tilapia natin dito na nasa tapalpan lang. Sos. Parang kailan lang ito nilagay? Ato bali lang kita. Buday, tubig. Para mulong ilangoy. Pinakula. Maliit pa na ito na nilagay natin dito dati. Doon to galing sa ating isang pan. Dali yung dagko sa. Ang bilis lumaki sa mga tilapia natin kahit tapalpan lang. At bihira na natin sila mabigyan ng pagkain. Mga feeds. Ang gagawin natin dito yung mga malalaki na papaksyo natin kayo ng dino. Isang sandok lang yan dati na kinuha natin doon sa kabilang pan. Pero ngayon sigurado tayo na mapuno yung isang balde. Puno yun sa balde noon. Grabe. Parang naglagay tayo ng isda, maliwala lang sa atin. Lagay lang tayo dito ng lagay. Tapos paminsan-pinsan lang natin pinakain ng fish. Pero effective. Nagsitalunan yung iba. Raributan ibang do. Lalo na pag pinatagal natin sila dito. Parang pikas butang ko. Ay, banggo dito. Lah, sigong pa do. Isang banyira yung nakuha namin. Kuha na, gaya ito. Kanay mo impiso. Isip-isip mo yung impiso. Ah, dah, kaya impis no. Lang nga. May mga anak na pala yung kuha nito mga kapatid, yung ating tilapia. Marami. Gana sa? Kuha pa. Dagko na kayo, dagko na nobo. Ha? Sa kepala niya. Daghan na kanang impiso oh. Ibutag dos punong daw. Dira ate. Alin ka ang tukol. Sa ako na ito ni pagsugaan eh. Ito on. Muna. Ay, kuha na eh. Kuha itong dagkoan eh. Abda si ano. Iyabo ni ato daw, kaya na impis. Ika na impiso ko eh. Sarapan yung butang dos pikas. Gaon. Linuin na daw, linuin. Iyabo na niya. Pilihan na itong dagko. Ano yan eh. Uwan. Uy. Daghan kayong impiso niyo ato. Nagka-impis no jo ato. Pero ito. Anong matay ko? Bakit mo hen na mo? Pagkakayo, mga 2 kabulan pa na eh. Iyo ano nito? Sud ano ito? Anak nito? Sugba. So, pagkawala lang namin dito mga kaprobinsya kasi hindi namin yan maubos. Wala kaming ref dito. Yan. Hindi naman yan mamatay. Ihod ka, yabo kaya naman yung gagmay ano? Yan po. So dito sila lumaki ng gusto. Na anis po tayo sa ating tilapia. Kanina po ipasuyo pa na to, Jo.
So dito naman kami magbawas ng tubig mga kaprobinsya. Abangan nyo po sa sunod nating mga video. Sigurado po kami na may mga malaking tilapia dito na siguro nasa 1 kilo yung isa. Yan lang po ang estimate namin. Siguro nasa mga 2 buwan pa lang mula nang ilagay natin dyan yung mga tilapia na yan. Kasi bakasyon pa. Andito pa si Mrs. Nung naglagay tayo ng tilapia dyan. Pero wala po tayong ref at pwede naman natin sila ibalik sa tubig. So ang ginawa natin, nagkuha lang kami ng para pang ulam. Tapos yung iba, nilagay natin dito sa pan. Para habang may mga ulam pa tayo dyan, lumaki naman sila dyan. Sa sunod na araw, pwede naman tayo mga wild dyan. Pagkadali lang. Basta may mga alaga tayo, hindi tayo mahirapan sa pang ulam. Yung mga tilapia na hinarvest po natin, dito po sila galing. Sinadya po natin na bawasan dito dahil marami po sila dito. At napapansin po namin na mabilis lumaki yung na-harvest natin ngayon. Kasi kakaunti lang yung nilagay natin doon sa ating trapal pan. Pero dito naman, may mga malalaki naman. Pero sa sobrang lang dami, hindi po lumaki ng husto yung mga tilapia natin dito. Kaya ang ginawa natin pag mag-harvest kami doon sa kabilang pan, binawasan natin dito at doon namin nilagay. Doon natin nilipat. Yan. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin, oh. Yung mais na nakuha natin kanina. At yung tilapia, may kanin. Yan. Napakabango po sa mais, oh. Sinunad ang tawag sa amin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Nabalik ka na si Nina. English na. Bantayan, bantayan. Yung pangidaan. Baliktad na dyan, no? Kumano na nagsulot yung hapon. Excited kayo. Sarap, no? Ako. Ang ulit ko ang buwa. Sabi ko. Chichi muna tayo ngayon. Kain tayo ng mais. Ang dum, makakal ng dum. Kapawal ang diyak. Kaya mais mo yung bilangan niya. Narok ko? Narok din ito makuha mo. Wala na ah. Jam. Kain ka. Lagi mag-a-order ni Uma. May uyab na muli. Abog ka nang ikang babulan. Tawag mo ba? Nagsulan? Nagsulan na yung pangalan. Sabot lang. Murad. Baes? Protein guys. Abot mo baes? Magkita mo sa baes? Di ba? Baes ka. Ito na po. Sige. Pagbiya ko. Isa doon pala po yung ngaan.
ibon nito natin Carol. Pinawayan yung mga inahin nating manok. Yung salad mo ng pangalan? Salad. Damit dong. Terus kita. Ayun, itig yan. Wala ba? Ilit ew. Talo? Hmm. Talo? Namog naman. Nainit kayo? Magkaroon ko pilhe ko ba? Kakahigat. Hulat. Bahunggas naman. Ano yung kakusot mo kaon nga? May kapas ang maibod, di ba ka kaon? Iya. Kaap niya. Magkakot may bata pa. Lahat. Ano yung nga, doy-doy rin. Robo. Tulog ako sa pa. Okay. May pag-aari sa trabaho. Oo. Kalabaw. Kalabaw. Wala kalabaw ba? Pare ito. Ano, buko dito. Ano yung